Hello guys, welcome to TJTV. So, meron tayong gagawin dito. May nag-setup sa atin ng solar. So, ang setup na to ay 1 kilowatt actually ito pag mabubuo. 24 volts. So, ngayon ay dumating na yung mga pyesa niya. So, ang ginagawa ko is tinetest ko muna yung MPPT. So, working naman siya, wala namang problema. So, yung solar panel nito guys, nakakabit na, nasa 500 plus watts. So ngayon tinetesting ko kung okay naman yung ating MPPT. So far okay naman. So ngayon ang gagawin natin is try natin i-trial run to kung hindi siya mag-error. So tingnan natin. Ayan, so okay naman yung kanyang charging. So test natin dito sa ating inverter kung ano mangyari. Ayan, so mukhang okay naman yung ating inverter. May nag-activate naman siya. So ang gawin natin is test ulit natin to, i-mount natin dito sa ating table para malagyan natin ng load. So ayan, kung makikita nyo, meron siyang load na ilaw tsaka charger. So far wala namang problema. So itong inverter to guys ay nagkamali ako ng order. So ang gagawin ko ay isusoli ko yan. Papalitan ko ng isang klaseng inverter na pure sine wave. So kung makikita nyo, ang gamit ko na battery dyan ay yung sa e-bike. Ngayon testingin natin kung ano mangyari. Gamitin natin yung ating Samdon inverter na 24 volts. So ayan, nakita nyo nag-harvest naman. Okay naman yung harvest. So temporary pa lang yung connection ko dyan guys. Ayan, so ang gamit natin dyan bali yung battery ng e-bike, naka series 24 volts. So bali 24 volts 40 ampere hour. So maliit lang masyado yan, pang testing lang natin dito sa ating setup kung gagana. Tapos mamaya tingnan natin kung ano mangyari pag meron siyang load. Ayan, so nakamount na sa wall yung ating inverter tsaka yung ating MPPT, pati yung ating mga breaker. Ready for ano na siya guys, wiring. So i-double check lang natin yung ating mga parts tapos i-connect natin ng diretso. So bali ano lang to, simpleng setup lang to. So maglalagay lang tayo dito ng breaker. So may ano pa yan, dalawa pang breaker, tapos merong indicator. Tapos maglalagay tayo dito ng outlet. So yun lang. Tapos ito kasi nga wala pa yung ano natin. Ito wala pa yung ating isang MCB. So temporary itong line na to ikakabit natin dito sa 63 amperes. Ito pala siya. Tapos kabit muna natin siya temporary dito sa e-bike battery, kasi nga wala pa rin yung ating hinihintay na battery. Ayan, so dalawa pa lang yung dumating, late yung 6 na piraso. So pansamantala ito muna yung gagamitin natin habang naghihintay. So ano yan guys, 24 volt setup. So ngayon tapusin lang natin to, tapos pag natapos yan, ang gagawin natin is testing natin. Ayan, so natapos na natin i-mount, na kompleto na natin yung wiring, nakakabit na din yung battery ng e-bike. So ano to guys, 1 kilowatts na setup. So ang solar panel na ginamit natin dito ay nasa 550. Tapos yung MPPT controller natin ay nasa 60 amps na Samdon. Tapos meron tayong 1 kilowatts na inverter. So ano to, for the meantime ito yung setup na gagamitin natin. So for upgrade dito ng 3 kilowatts. Pero sa ngayon kasi ito yung kaya ng budget ng owner. Kaya 1 kilowatt lang yung ating binili. Ayan, so meron tayong breaker dito. So ito nasa 20 amperes. So medyo kulang yan para dito sa setup nito. Kasi ito pang small setup dapat to. Na ito. So same na to yan. Yung setup na yan. So yun dapat para sa kanya. So ngayon ang nakalagay dito ay 20, 40, 63 tsaka yung sa AC ay 6 amperes. So mababa lang nilagay ko kasi nga para mabilis siya mag-trip.
So for now, inoobserbahan natin siya. So don't worry guys kasi baka may mag-comment ng mga master dyan. Sabi nyo, iinit yan. So naka-monitor yan dito guys. Ayan. So umiinit talaga yan kasi nga medyo kapos yung ating kinabit na wire dito sa ayan, yung nasa galing sa MPPT. Wala na kasi akong available na wire. So pero the rest, yan okay lang yan. Sorry, wala na pala. Nampas na pala. Ayan, so yan lang yung init. So ito. So yung dito, saka ito yung papunta sa battery. So papalitan natin to ng either number ano to eh, kung hindi ko nagkakamali ay number 8 ata ito or number 10. So lalagyan ko siya ng either number 6 or number 4 na din. So ito meron tayong number 4. So yan, number 4 yan. Silicone tsaka yung isang klase yung matigas. So ito yung matigas, ito yung matigas. Meron tayo yung malambot. So ito yung malambot to. Ayan guys, so for the meantime, ang gamit nating battery ay pang e-bike. So 4 na piraso yan. 24 volt system kasi ito guys. Ayan o. So ito, ang ginamit ko dito, baka sabihin ng mga expert dyan ay hindi pwede dito, pwede po yan. Kasi yung likod nito ay copper. Ay hindi pala ito yung copper. Meron akong ano dyan, strip ng backlight na copper yung ano. So hindi ko po siya nilalagay dito kasi tinatamad pa akong barinahin yon. So ito okay naman to, konti lang naman yung losses nyan kung maglo-loss yan. Pero kung hindi ako nagkakamali, dito eh, hindi ko na sure kung ano yung component, stainless or something. So pwede naman siya, di naman siya umiinit. Ayan, so ngayon, ito yung load, nag-washing tayo, may TV, may washing, tapos buksan natin electric fan isa. Ayan, so naka-open yung electric fan. Ayan, so kita nyo nag-washing tayo, naka-open yung electric fan, naka-open yung TV na 32 inch. Ayan, so ito yung ano natin. Tignan natin kung ilan yung pumapasok. So ayan, continuous charging pa din siya. So kaya naman yan. So kung titingnan natin sa ano, wait lang, check natin kung kaya ba yung hugot. Ayan, so tumirik uli yung araw. Ayan, kung makita nyo 12.13 amps. Halos sumasagad yung ating ano, solar panel. So ito, tingnan natin. Baka sabihin nyo guys, masira yung ating battery. Don't worry guys, kasi yung battery na yan ay second hand lang yan, gamit na yan. So pinantesting ko lang dyan. So okay na naman sa akin kung medyo madadamage yan. Magkano ko lang naman nabili. Yung ano na yan, yung kulay na yan, nasa, ayan, kung makikita nyo, kita nyo ba yung ano? Hindi nyo kita, no? Wait lang, tututok natin dun sa battery para makita nyo kung ilan yung temperature nya. So ito, nakita ko dito nasa 30 degrees, pinakamataas. Hindi kita. Ayan, ganyan. So ayan yung temperature ng mga cells nya. So nagwa-warm siya kasi nga maliliit lang yan. Ang bawat isa niyan ay nasa 20 ampere. So itong setup na to ay 24 volts 40 amps. So baka sabihin nyo, niloloko kayo. Ayan o. Ito ba? 20.3. So 40.6 lang yung setup niya. Kaya naman yan guys. Pero disclaimer lang, huwag yung susubukan kung wala kayong pang monitor like thermal camera. Kasi medyo delikado yung ginagawa ko. Pero sa ginagawa ko kasi na to ay alam ko naman yung dapat gawin. So kung wala kayong idea, huwag nyo nang ituloy. Baka masira lang yung buhay nyo. So ngayon ang gamit natin ay ito yung battery na to. Kasi nga ito may order tayo. Ayan, hindi pa dumadating yung ating anim pa pala. 6 na piraso pa hinihintay natin to. Kasi nagkamali ako ng order. Akala ko kasi yung order ko na ganito ay kompleto na. So mali pala yung pagkaka-order to. Tig-isa lang pala yun. Tapos meron na rin tayong BMS. So pag dumating yun ay i-update ko kayo guys. Tingnan natin kung ano magiging ano. So yan.
Ayan, so tumunog yung ating umikot yung fan ng ating inverter. So ganyan lang yan, pag umikot yan, saglit lang yan, tapos titigil. Kaya napakaganda nito inverter na to kahit ibabad mo siya ng matagal. Kasi yung isang setup na ginawa namin nito ay for 3 years. Walang patayan. So yung binalikan namin after 3 years ay buhay pa rin. Kaya ito na rin yung sinetup ko. So recommended ko to, yung brand na to. So kung gusto nyo yan ay merong link din sa baba. Click nyo lang yun para ma-order kayo. Legit yun. Tsaka ito. Tapos may warranty. Maganda yung warranty niyan. So ayan guys. Ang oras ay 11:31. So full charge na yung ating battery. 27.800%. Tapos dito, ito kumakarga siya, nasa 12 amperes. Wait lang, check natin ilang percent. So, meron siyang ayan, naka-floating voltage yan, sagad na yan. So, may pumapasok pa din na 12 amperes, pero meron tayong load na 100 watts. So, ayan. Sagad yung ating battery. Ilang percent? 100%. So 100% pares yan. So ang ginagamit natin yung ating extra na kinakarga sa ating solar panel. So nasa floating stage yan. To charge pala. Sorry. Ang sarap, di ba? Libreng kuryente. Oh. So sa mga gusto magpakabit, PM lang. Andyan po yung aking contact number sa baba. Or just message me. Ayan. So kung may mga tanong kayo guys, pwede kayo mag-comment niya sa baba. Maraming salamat. Bye.